Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Nais po nating bigyan ng pansin kung bakit dito po sa Pilipinas o sa ating bansa po tayo ay hindi naging masyadong maunlad. Matagal na po tayo na nagkaroon ng kasarinlan simula pa po noong 1935 with the Commonwealth Government. At mula nga noon hanggang ngayon, 65 years from 1935 to 2000 plus another 20 years. That is about 87 years, more or less. Pero ang tanong po, bakit ang ating bansa ay hindi po naging maunlad? At sa halip, ngayon, 2021, tila baga sa halip na makakita po tayo ng banaag at sikat, pag-asa sa ating buhay, tila baga ito ay mas lalong nagiging mahirap sapagkat hindi natin tiyak kung ano ang magiging kinabukasan ng ating future generations given the present situations. Bakit po? Sa atin pong palagay, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, ito po ay dulot ng isang sistema na kung saan mali ang naging panuntunan natin sa ating pananaw tungkol po sa demokrasya, lalo na po ang may direktang kaugnayan sa ating pamahalaan. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat kung atin pong bibigyan ng matamtamang pag-aanalisa sa mga nangyayari, lumalabas po na mismo ang mga opisyalis ng ating pamahalaan na siyang kumakatawan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang naglalaban-laban, nagkukontrahan upang makamit o dahilan upang hindi natin makamit ang ating inaasam na kaunlaran para sa ating mga mamamayan. At ito po ay dahil sa ating paniniwala na ang konsepto ng demokrasya o ng kalayaan ay ang gawin ang nais natin kontrahin. Halimbawa po, ang Pangulo ng bansa, sa halip na ito ay sundin. Sapagkat ang tingin po natin, kung tayo ay nagiging sunod-sunuran sa Pangulo, ito po ay nangangahulugan na hindi masigla o hindi tunay ang kalayaan na ating tinatamasa. Kung kaya, katulad po, halimbawa, kung pinakakongkritong halimbawa ang Senado, sila po ay laging kontra sa Pangulo. Bagamat po hindi lahat, pero karamihan po dito ay kontra sa ating Pangulo. At ito po naman ay sa kanilang paniniwala
ay ikinatutuwa ng ilan nating mga kababayan sapagkat di umano ang ganito pong pagpapakita ng pagkontra ay isang katunayan, isang ebidensya ng ganap o tunay na kalayaan. Ibig po sabihin, ito ang nagpapatunay na ang kalayaan ay umiiral sa ating bansa. At hindi lamang po ang Senado. Halimbawa po ang Human Rights, Commission on Human Rights. Katulad po ng ibang mga academic institutions, halimbawa po ang UP, na ayaw magpapasok ng mga pulis at military sapagkat sa kanilang paniniwala, sinasabi nila na nawawala na ang kanilang academic freedom simply because according to them, the institution is being militarized due to the fact that there is that presence of police and military within the campus vicinity. So ito po yung katotohanan na siyang humahadlang sa kaunlaran ng mga Pilipino. Halimbawa po ngayon sa ating panahon. Bukod po sa ating mga opisyalis ng gobyerno, mayroon pong ilang sektor ng ating pamahalaan o ng ating lipunan na nais pabagsakin ang pamahalaan. Katulad po rito yung CPP, NPA, NDF na idineklara bilang isang teroristang samahan sa makatwid. Kalaban po ito ng Estado na kinakatawan po ng ating pamahalaan. Yung Estado po kinakatawan ng ating pamahalaan. Sa makatwid ang pamahalaan sa ilalim po ng ating Pangulo ay gumagawa po ng mga programa, bumubuo ng iba't ibang ahensya na makakatulong upang wakasan ang kilusang terorista, pinakamalaking terorista sa ating bansa, itong pinakamalaking sindikato ng mga terorista ng CPP, NPA, NDF. So binuo po ang NTF-ELCAC. Ito po ay National Task Force to end the local communist and armed conflict in the ito po yung ibig sabihin ng NTF-ELCAC, na ang tangi pong functions nito ay wakasan, ipatupad ang gera na idineklara ng pamahalaan laban sa CPP, NPA, NDF upang sa lalong madaling panahon ito po ay masugpo, magwakas na po sapagkat ang rebellion o ang pakikibaka ng ating pamahalaan laban sa teroristang ito, sa grupong teroristang ito. Kung isasama po natin yung panahon ni Luis Tarok, ito po ay nagsimula pa ng 1930s. So 1930s to 2000, that is 70 years. 70 from 2000 to 2021. So to 2020 na lang po.
70 plus 20 years, that will be about 90 years. At hindi pa po natatapos. Ang tanong, bakit po hindi ito natatapos? Ngayon pa lamang po ito sumisigla at lumalabas po ngayon na medyo ito ay nais pahinain na naman. At sino po ang unang gustong magpahina sa ating laban o gera laban sa CPP, NPA, NTF? Mismo po ang isa sa pinakamalaking sangay ng ating pamahalaan, at yan po ay ang Kongreso. Ang Kongreso po, bakit po? Sa mababang kapulungan, nariyan po ang Makabayan Black. 6 po na kongresista yan. Sino-sino po ito? Si Gaiti, si Colyamat, si Gaiti, Colyamat, Castro, Ilago, Brusas, mayroon pa pong isa dyan. 6 po sila na kilalang kilala po ito, na ito ay makinatawan ng mga samahan na tumatayo po bilang party list representatives. Bayan Muna, 3 po sila. Party list ng Kabataan, itong ACT, Alliance of Concerned Teachers, nariyan po. At Gabriela. So, 6 po yan. Itong mga ito, 6 na representatives na bumubuo ng tinatawag na Makabayan Black sa mababang kapulungan. Sumisweldo po, meron po silang pork barrel na sa atin pong pagtaya, umaabot po ito ng kalahating bilyon taon-taon bilang pork barrel, sapagkat 6 po sila times ang pagkaalam po natin 80 million bawat isa per year. So 6 times 8, 48. At bukod pa po sa ibang mga benefits. At saan po napupunta ang perang ito? Direkta po ito na itutulong upang mapalakas ang kilusang CPP, NPA, NTF. 480 million every year. Yan po ang pumapasok sa kanila mula lamang po dito sa mababang kapulungan. Ang Senado po sa ngayon, pinipilit po ng mga senador na tanggalan po ng budget ang NTF LCAC worth 19 billion. Ang dahilan po upang ito ay hindi na nito magampanan ang tungkulin nito para labanan ang mga komunista o CPP, NPA, NDF. So, ang nais po ng Senado at kanila pong ikinukumpanya ngayon ng mga senador
ang taunang budget ng NTF-ELCAC na nagkakahalaga ng 19 billion ay tanggalin po starting 2022 na kung saan ang budget po nito ay tinatalakay na sa Senado. Tatalakayin po ito sa Senado by July, August, September, mga simula po ng third quarter this year at yan po ay starting July. Tatalakayin na po ang budget for 2022 at ito po ang sinasabi ng Senado na pipilitin po nila na matanggal ang budget ng NTF-ELCAC. Bakit po nais nilang tanggalin? At ang kanila pong magiging counterpart sa mababang kapulungan ay sigurado po na itong Makabayan Black. Bakit po nais nilang tanggalin? Sapagkat di umano hindi nagagamit ng maayos ng NTF-ELCAC ang nasabing budget sapagkat ang spokesman nito o mga spokespersons nito na si General Antonio Parlade at si Loren Badoy ay nagre-read tag di umano sa iba't ibang opisyalis ng pamahalaan at ganon din po sa pagkakaread tag di umano laban kay Patricia noon kamakailan lamang na siyang nagsimula ng community pantry dito po sa Maginhawa, Quezon City. At ang tanong po dito, masama nga ba o hindi nga ba tama ang tinatawag na pagre-read tag? Una po yung sinasabi nating read tagging. Ito naman po ay napaliwanag natin sa mga nakaraang vlog natin at sa iba't iba pa ring mga vloggers dyan. Ang sinasabi po dito sa read tagging ay mahalagang bahagi po ito. This is one of the most important functions of the NTF-ELCAC because this is not actually just a read tagging na yun ang pinalalabas na pinagbibintangan lang itong mga personalidad na ito na mga nabanggit ng NTF-ELCAC because it is an accepted policies that our fight against the CPP and PANTF is not purely military approach. In fact, ito pong military approach, this would be the last resort. Ang primary approach po natin dyan, una, tigil po ang recruitment. Lalo na po ng mga kabataan from all sectors of the Filipino society para po sa mga NPA. Ang recruitment po ng mga ito ay deceptive in the sense na ang mga kabataan, ang mga prospective recruits nila ay dumadaan po dito sa mga legal fronts, organizations na kinakatawan nga po nito mga party list at iba't ibang civic organization. Sa labor, nariyan po ang KMU,
sa academe, nariyan po yung mga League of Filipino Students, nariyan po yung Gabriela, Bayan Muna. So ito po yung sa mga empleyado sa gobyerno, nariyan po yung Courage, where majority of the members of this front organizations ng mga CPP, NP, NDF ay hindi po alam nila na itong mga organizations na kanilang kinaaaniban ay legal front, first steps of recruitment for the CPP, NP, NDF. So para po maiwasan yan, the NTF-ELCAC ay naglo-launch po ng information campaign sa ating mga kababayan for them to shy away, for them to be watchful against these organizations, it being identified in public as legal front organizations of the CPP, NP, NDF. Kasama na po dito si Ana Patricia noon na nagsimula ng community pantry dito po sa Maginhawa Street, Quezon City. So ang ginagawa po ng NTF-ELCAC to identify these people so that the public may be aware of the fact about their connections with the CPP, NP, NDF, and the role these different people and organizations are playing deceptively to recruit the citizens from all sectors towards the CPP, NP, NDF, or para magamit po nila na pabagsakin ang pamahalaan. Ito po ang sinasabi. Pangalawa pong approach ng CPP, ng NTF-ELCAC, hikayatin po yung mga active NPA na bumaba na. Iwan yung kanilang ipinaglalaban sa bundok. Bumalik sila sa mainstream of our society at upang hindi na muli sila mahikayat na umakyat sa bundok at lalo pang mas maraming mahikayat na mga nananatili pa rin, binibigyan po ito ng livelihood projects, sustainable, upang tuloy-tuloy po na sila po ay mabuhay. Sapagkat una pong dahilan kung bakit ang mga ito ay umakyat sa bundok, sumapi sa CPP, NP, ay dulot po ng kahirapan. So yan po ang programa at doon po sa hindi mga sumusuko, tuloy na nakikipaglaban, naroon po ang military components upang sugpuin sila, daanin po sa dahas kung kinakailangan sapagkat sila po ay ayaw sumuko. So ito po yung programa ng NTF-ELCAC na nais buwagin ng mga senador. So kung ito po ay kung sila po ay magtatagumpay, nangangahulugan po na mismo ang Kongreso ang siyang sumusuporta sa mga CPP, NP, NDF na magtagumpay upang pabagsakin ang pamahalaan. At tumalabas po na ito ay mga tuta, galamay ni Jose Maria Sison na siya pong figurehead
ng CPP, NPA, NDF na sa kasalukuyan po ay nakabase sa Netherlands. At bilang backgrounder, mga kababayan, mga kapatid, nung idineklara ni Marcos ang martial law noong 1972, take note na ito po ay nahuli, nakakulong. Ngunit pag-upo ni Cory Aquino bilang Pangulo, ito po ay kanya lahat pinawalan. Pinawalan po itong mga personalidad na ito. Kaya po naipagpatuloy nila ang labanang ito. At ang masakit po sa mga nagdaang administrasyon, hindi po naging seryoso ang nagdaang administrasyon na sugpuin ang CPP, NPA, NDF. Sapagkat sa katunayan po, katulad ng ginagawa nila ngayon, yung karamihan po sa mga appointed ni Cory Aquino hanggang sa kay Noynoy Aquino ay mga makakaliwa po. Ibig po sabihin, mga kadre, membro ng mga CPP, NPA, NDF. Sapagkat ayon nga po sa kasaysayan ng New People's Army, mismong si Benigno Aquino Jr., yung asawa po ni Cory Aquino at ama ng Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Aquino III na pinalitan po ni Pangulong Duterte. Sila po nag-appoint. Kaya po ang Commission on Human Rights sa ngayon po ay palagi pong kalaban ng pamahalaan sapagkat ang mga nariyan po na ang termino niyan ay 7 taon. Patuloy po silang ang mga utak po niyan ay makakaliwa sapagkat karamihan po dyan ay appointed pa rin ni Pinoy at yung mga empleyado nila dyan, ito po ay mga membro ng Courage na kaalyado din po ng CPP, NPA, NDF. Ito po ang masakit na katotohanan sa ating bansa. Mismo ang nasa gobyerno ang kalaban ng pamahalaan. Yan po sila Senador Drilon, Pangilinan. Yan pong tinatawag na mga dilawan, opposition ngayon, na ito po ay lumalaban. Nagpipilit na pabagsakin ang pamahalaan ni Pangulong Duterte o ang administrasyon. Ito din po ang mga tao. Karamihan po nito ay mga tao pa ito ni Cory Aquino. Ang mga sila din po ang mga senador noon na hindi po matanggal hanggang ngayon. Sapagkat marami po silang mga kababayan natin na patuloy na nalilin lang nila. Kaya po sila ay pabalik-balik dyan. Kanilang pinapaniwala ang sambayanan na sila ang kumakatawan sa tunay na demokrasya. Sila ang boses ng tunay na demokrasya sa ating bansa. At ang pagiging tunay na demokrasya ng isang bansa ay binubuo ng mga membro sa Kongreso, lalo na ng Senado, na lagi pong kumakalaban sa ating Pangulo. Yan po ang katotohanan. Katulad po halimbawa ni Trillanes. Ito po si Trillanes, naging senador din ito. Wala po itong ginawa kung hindi kalabanin ang ating Pangulo. Pero nung panahon ni Pinoy, sapagkat
kaalyado. Siya po ang special envoy o special na representative, private in his pribadong negosyador ni Presidente Noynoy Aquino sa Beijing upang ibenta po ang West Philippine Sea. Kaya nakapagtayo ng maraming islands ang China dyan. At ngayon ay kanilang isinisisi sa kasaluyang administrasyon ni President Duterte. So ano po ang dapat nating gawin? Ito pong ganitong sistema ay paulit-ulit sapagkat na ipunla na po sa kaisipan ng sambayanang Pilipino na ang pagkalaban sa administrasyon, ang tawag po nila dyan ay fiscalizer sa Senado lalo na po, ay siyang tunay na demokrasya o busis ng tunay na demokrasya. Ito po ang hadlang sa ating pag-unlad. Sapagkat una pong humahadlang sa ating pag-unlad itong mga CPP, NP, NDF na sinusuportahan ng mga senador at ng ilang membro ng mababang kapulungan. Bakit po nais nilang manatili ang kahirapan sa ating bansa? Sapagkat sa totoo po, sa bahagi ng komunista, isa po ito sa kanilang mga panuntunan. Sapagkat habang naghihirap ang sambayanan, ang kahirapan po ang magiging motive ng sambayanan para sumapit sa CPP, NP, NDF o makipagtulungan sa kanila para pabagsakin ang pamahalaan. Dahil ang sasabihin nila, itong pamahalaan na ito ang dahilan ng inyong kahirapan, kaya dapat palitan ito sapagkat tanging ang pagbagsak nito ang makakapagpaahon sa inyo sa kahirapan. So yan po ang panuntunan ng mga komunista ng CPP, NP, NDF. Panatilihin ang kahirapan. Ngunit, sabi nga ng Machiavellian theory, huwag mong ipaalam na ikaw ang dahilan ng kanilang kahirapan sapagkat kamumuhian kanila. So kailangan gumawa ka ng mga bagay na sa kanilang paniniwala, ikaw ang nais mag-ahon sa kanila mula sa kahirapan. At ito po ang ginagawa ni Ana Patricia noon. Magtayo po ng pantry para sabihin, ito libre, sambayanan, nagugutom kayo sapagkat inutil ang pamahalaan. Kaya pumunta kayo rito dahil libre. Pero ang talagang purpose po nila ay paniwalain na sila ang mabuti, masama ang gobyerno. Ito po ay para himukin ang sambayanan na makipagkaisa sa kanila para pabagsakin ang gobyerno sa tamang panahon, ayon sa kanilang itinakdang panahon. Sa bahagi naman po ng mga senador, lalong-lalo na po, ang mga senador sa Pilipinas, kinatawan po ito ng mga oligarkiya. Ano po ba ang ibig sabihin ng oligarkiya? Ito po yung mga iilan na mayayaman sa Pilipinas na sila po ang nagkakamal ng malaking kayamanan sa gitna ng kahirapan ng sambayanan. So itong mga senador po na ito, kanilang mga kinatawan sa Kongreso at
titiyakin po nito na ang mga batas na maipapasa ay mga batas na pabor sa oligarkiya laban sa masang Pilipino. Ano po ang purpose nito? Upang mapanatili na mahirap ang mga Pilipino. Bakit? Sapagkat kapag mahirap po ang mga Pilipino, madali po nilang mabili ang boto nito tuwing eleksyon. Alam po naman natin, every 3 years, sila po ang nag-set up nito, nagplano nito. Magkakaroon po ng eleksyon. So every 3 years, ang mga Pilipino magbibinta ng kanilang boto sapagkat iyon lang ang panahon na sasagana sila. Matitikman nila ang medyo masarap na buhay dahil sa pirang ibinibigay sa kanila ng mga politiko during election period. Kung hindi po mahirap ang sambayan ng Pilipino, hindi po nila kayang bilhin ang boto nito. Dahil hindi magbibinta ng boto sapagkat di naman nila kailangan ang pera dahil sila naman po ay maunlad. So ang interes po ng mga senador na ito, kung bakit nais nilang manatiling mahirap ang sambayan ng Pilipino, upang ang kahirapan ay magamit nila na sila ay mapanatili sa pwesto. Kaya po halimbawa sa Drilon, simula po noong 1986, lagi po itong senador. After 12 years, papahinga lang sandali ng another 3 years. Then balik po ulit. Lahat po sila, ganun ang estilo. Ngayon, hindi ba magkalaban ang mga oligarkiya at ang komunista? Well, by ideology, magkalaban po. Bakit? Sapagkat ang oligarkiya is basically capitalist. Samantalang itong CPP, NPA, hindi. Supposedly, ito po ay anti-capitalist. Pero sa Pilipinas po, ang kilosang CPP, NPA is no longer ideological. It is more of self-interest as a syndicate, a big-time syndicate. So ano po ang implication po niyan? Tumatanggap po sila ng pera mula sa mga oligarchy na mayroong malalaking business. Ang tawag po nila dito, revolutionary taxes. So, in effect, pinoproteksyonan na rin ng mga CPP-NPA itong mga business interest ng mga oligarchy o ng mga oligarchy sapagkat nagbabayad naman po sila ng malalaking revolutionary taxes. Pag hindi po nagbayad, peperwisyuhin po nila. Pababagsakin ang mga lahat ng kung anong gagawin. Papatayin o susunugin ang mga properties nitong mga oligarchy na mayroong mga malalaking business establishment sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Guguluhin po nila. So napipilitan po itong mga oligarchy magbigay ng revolutionary taxes. At ito po dito kumukuha ng malaking financial support ang CPP, NPA, NDA. Sa bahagi naman po ng mga senador, kailangan po nila ang NPA, lalo na po bilang mga private armies. Kaya nagbibigay din po sila ng malaking campaign funds sa mga NPA. Ibig po sabihin yan, tuwing election, bibigay sila. Halimbawa po, sabi ng isang rebelde
na bumaba. Personally, he had the knowledge kasi naroon siya at that time sa bundok kung saan di umano si Crispo ay nagbigay ng 150 million upang proteksyonan upang hindi maperwisyo ang kanyang presidential campaign noong 2016. At alam po natin yan. This has been an open secret among the politicians from national down to local level. Nagbibigay po ito ng pera sa mga CPP, NPA upang malaya silang makapangumpanya lalo na po sa mga malalayong lugar. Sapagkat kung hindi po sila magbigay, hindi sila makakapangumpanya. Pangalawa po itong mga politicians, gusto po nilang iharas ang kanilang kalaban o patayin. Mabilis pong gawin yan ng mga CPP, NPA. So, as a matter of protection po nila for their personal interest, sinusuportahan po nila ang CPP, NPA, NDF. Bukod po sa mga material support na pinadadala nila ng direkta sa pamamagitan ng kanilang mga tao, sinisigurado din po ng mga senador na ito na yung mga batas na o makakagawa sila ng mga batas o resolusyon na magpapahina po sa gira ng pamahalaan laban sa CPP, NPA, NDF. Halimbawa po niyan, pending bill ngayon ang tinatawag nilang red tagging bill, kung saan it will be that bill is going to criminalize with 10 years imprisonment for every person, regardless of you are whether in the government or in the private sector. To red tag, yung sinasabi ng pagbintangan ka na ikaw ay membro, kasapi, or sympathizer ng CPP, NPA, NDF. So, this is intended practically to silence the NTF, LCAC para hindi na sila makapag-announce sa publiko kung sino ang dapat nilang iwasan, kung sino ang dapat dapat i-identify publicly na kasapi, membro ng CPP, NPA, NDF. Una po yan. Pangalawa, ito pong sinasabi ng tanggalan ng budget ang NTF, LCAC for this coming 2022. At katulad din po ng iba ngayon sa ng UP at ng ibang institution, bawal ang tinatawag ng militarization. Dapat walang pulis, dapat walang military sa loob ng mga universities. Nang sa ganun, malayang makapag-recruit ang mga CPP, NPA, NDF, malayang makagalaw sa loob ng mga universidad. Ito po ay sinusuportahan din po ng mga senador. So, nakakalungkot po, mga kababayan, kaibigan, at mga kapatid. So, ano po yung remedyo natin dito? Kung hindi po natin matatanggal itong mga tao na to, itong sistema na ito, hindi natin ma-improve to the effect na maalis itong mga scalawags, itong mga kalaban ng gobyerno na mismo nasa loob ng gobyerno. Kaya po sinasabi natin, we will be left with no alternative but
to encourage the President to declare a revolutionary government. Pinakamabilis po at para masigurado na matanggal ang mga ito. Inuulit po natin, napakadelikado at dahilan po ito kung bakit hindi tayo umuunlad sapagkat mismo ang kalaban ng Estado ay nasa loob mismo. Sa ngayon po, kinakatawan ito ng Commission on Human Rights, ng mga University Belt, una na dyan ang UP, PUP, at iba pang mga universidad. At ang mababang kapulungan, lower house, with this presence of Makabayan Black. At sa Senado naman po, itong mga opposition senators. So, inuulit po natin, paano natin ito mawawalis, matatanggal yung mga kalaban ng Estado mismo na nasa loob ng pamahalaan na hindi naman po pwede po yung matanggal because they are protected by the Constitution. So the only way to do it is to set aside that Constitution by proclaiming a revolutionary government on the part of the President. Maraming pong salamat at magandang gabi. Muli po ang ating paanyaya na subscribe ang ating YouTube channel as a token of support. Thank you po.